Hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit for another video, and for today's video, since lumabas na ang Xiaomi Redmi Note 15 series, pag-usapan natin ang Xiaomi Redmi Note 14 4G after 1 year. Since available pa rin to sa market, sulit pa ba siyang i-purchase? Tara, pag-usapan natin. Mga ka-J-Vlog, this is the Xiaomi Redmi Note 14 4G, ang isang malupit na smartphone nung year 2025. Ito ay lumabas nung first quarter ng 2025, I think January rin siya, at ngayon 2026 lumabas na ang very popular din na Xiaomi Redmi Note 15 4G. Doon sa Redmi Note 15 4G ay napaka-solid nun dahil curved display, mas premium compare dito. Pero when it comes sa presyo, mas mataas lang siya ng konti. Ang SRP kasi noon is around 10 to 11,000 pesos for the 8GB 128. Ito kasi mga ka-J-Vlog, still available pa rin sa online at pwede nyo ito makuha around 5 to 6,000 pesos. So very affordable. It is perfect pa rin siyang i-review dahil still pwede nyo pa siyang mabili sa market today. At ito na yung parang magiging cheaper option nyo sa Note series ngayon kung hindi nyo kayang i-afford muna yung Note 15 Note 15 4G, dito kayo sa Note 14 4G. Pero maganda kasi sa Note 15 4G, pwede siya makuha rin ng mababa. Around, I think, pwede siya makuha ng 7,000 to 8,000 pesos. So, kung ganong range din naman, parang mga few thousand of pesos lang naman ang price difference sila. Ang ano kasi dito mga ka-J-Vlog, when it comes sa processor, hindi siya nagkakalayo doon sa Note 15 4G. Ito ay powered ng MediaTek Helio G99 Ultra. Ang Note 15 4G ay powered ng MediaTek Helio G100. So, yung dalawang processor na yan, hindi naman po nagkakalayo specs-wise. Kaya alin man dito sa dalawang smartphone na to when it comes to gaming or performance, napaka-solid pa rin po. Itong smartphone na to ay 1 taon na at ito yung mismong ni-review ko last year. Hindi ako bumili ng unit. Ito yung mismong ni-review ko noong 2025. Ito kasi binigay ko sa father ko. Nung ni-review ko yung Note 15 4G, in-upgrade ko siya. So, nasa kanya na yung Note 15 4G. Sabi niya kasi, Nak, ang gusto ko lang Note series. So, kung mag-upgrade ka man, ayoko ng ibang brand, Note 15, nabangan ko yan. Ayan, inabangan niya. Nasa kanya na at binigay niya sa akin ulit tong luma para i-review, i-share yung experience niya dito sa smartphone na to para sa mga consumers na bibili pa rin ng Note 14 4G kahit na 1 taon na po itong device na to. As you can see, napakaingat naman ng father ko sa paggamit ng smartphone dahil makinis pa rin itong Note 14 4G niya. Walang ganong gasgas kasi since day 1 nakakase siya. Ang kinis pa Solid, ang ingat talaga niya. Even sa back cover, wala pang ganong gasgas, 'di ba? Talagang iningatan niya para alam niya kasing ibebenta ko rin 'to, 'di ba? So iningatan niya for the second owner. And ayun, kumbaga when it comes sa durability rin naman nito, nasabi niya naman na na-drop niya na 'to ng isang beses lang naman dun sa 1 year duration. And very helpful yung binigay na what do you call this one? Yung jelly case na provide ng Xiaomi, I think natapon ko na siya kasi madumi na Pero very helpful. Hindi siya nagpalit ng case. Kung ano yung case na included dun sa box, yun yung ginamit niya. Kasi yun yung sinabi ko rin sa review ko na yun yung magandang move na ginawa ni Xiaomi na hindi sila nag-provide ng transparent jelly case kasi dilawin yan or yellowish. Nag-provide sila ng black case para kunyari hindi siya madumihin talaga. So, yun naman ang nangyari. 'Di ba? Kasi mga ibang consumers like yung father ko hindi naman siya mahilig sa mga case yan. As long as may case yan, yun pa rin yung gagamitin niya since day 1. Nangyari yan doon sa Note 12 namin, yung Xiaomi Redmi 12. Transparent ata jelly case noon, talagang ginamit niya since day 1. Yun nalilaw, 'di ba? So, kumbaga, let's appreciate Xiaomi. Every inclusions is attention to detail sila na kumbaga sinisigurado nila na to the full extent na magagamit yung accessories ay pwede, di ba? So, the design ng Note 14 4G syempre, ano pa rin naman, iconic pa rin ngayon 2026. Maganda pa rin mga idol, di ba? So, kumbaga kung titingnan nyo naman yung design, panigurado hindi naman kayo bibiguin itong smartphone na to. All goods pa rin. Ang maganda sa Note 14 4G yung camera. Kung usapang camera lang naman mga J-Vlog,
I think mas better yung secondary camera nito kasi so hindi ako nagkakamali. Yung secondary camera ng Note 15 is depth sensor, ito is macro lens. So I don't know kung bakit nila dinowngrade yan. Yun nga, the sad part lang kasi doon, triple camera kasi to, tapos secondary camera kasi, dual camera kasi yung Note 15 4G. So meron kasi itong macro lens, na yun yung isa may advantage talaga ng Note 14 sa Note 15. Pero yun, when it comes sa camera quality, napaganda rin naman na mapoprovide ng mga photo samples nitong si Xiaomi Redmi Note 14, especially sa outdoor. Kumbaga, pag maganda yung lighting condition, makakapag-provide siya ng excellent photo quality sa mga consumers natin. So, 108 megapixel, same na same din ang specification doon sa Note 15. Napakalinaw mga idol. It is support ng Full HD 1080p video recording at syempre, napakataas din ng megapixel ng front-facing camera niya, 20 megapixel. So, kung naghanap kayo ng isang smartphone or camera smartphone, ito na rin ang magandang i-reco sa inyo. Again, ito ay pwede nyo mabili sa online din ng mas mababa, 5 to 6,000 or 7,000 pesos. Nasaksihan ko na yan sa online sale at malakas ang kutob ko i-stay put nila tong Note 14 kasi malayo yung presyo niya sa Note 15. And syempre, na-update pa rin kasi to. So, ma-update to sa Android 16. Yan naman din ang promise si Xiaomi na matagal na operating system nila. Matagal na OS update. So, nagsimula to sa Android 14, naging 15, at there's a possibility syempre ma-update din to sa Android 16. So, let's check as of ngayon kung may update pa sila kasi yung Note 15 wala pa naman eh. So, I think wala pa naman sila kasi sa Note 15 is wala pa naman ding software update. Syempre, ang hindi magpapatinag sa Note 14 is display. Same din naman sa Note 15 na AMOLED display. Pero to grabe. Solid pa rin. Ang taas pa rin ng nits of brightness. Pero syempre sa Note 15, mas malakas yan. Ito kasi mga ka-J-Vlog, ang peak of brightness lang nito is 1800. Yung Note 15 is 3200. Diba? Grabe. Sobrang solid. Pero dito, talagang ma-appreciate nyo na yung display ng Note 14 nung naglaro ako dito ngayon ng Genshin Impact, Mobile Legends, ngayon 2026 ay napaka-solid pa rin ng performance. Nagulat ako sa performance pa rin na ipoprovide ng Note 14 4G ngayon 2026. It can handle games. Napaka-solid pa rin ng processor niya after 1 year. And again mga ka-J-Vlog, kumbaga, since ma-update to sa Android 16, para rin kayong bumili ng newly released na smartphone na parang, di ba, since last year to lumabas, ngayon ang siste, available siya ngayon 2026, para kayong bumili ng bagong announced na smartphone kasi updated pa siya sa Android 16, tapos mura na lang siya. Yun yung pinaka-importante doon, mura na lang po ang Xiaomi Redmi Note 14 4G. Yung sinasabi kong price range niya na 5,000 for 5,000, ito yung 6GB 128. Meron kasi itong 8GB 128 mga ka-J-Vlog na nasa around 6 to 7,000 pesos din. Again, few thousand pesos lang ang difference sa Note 15. Marami rin magiging skeptical, ano ba ang magandang bili. Siyempre, isa pang solid dito yung speakers. Napakalakas ng speakers nito mga J-Vlog. Meron siyang dual steer speakers for immersive sound. And ang battery nito makunat dahil meron siyang 5,500 mAh. Si Xiaomi rin ang isang nagsimula ng pataasan ng battery last year, noong 2025. Kasi dati, nung early 2025, 2024, usually yung mga budget smartphone natin is around 5,000 mAh lang. Ito, nung lumabas ng 2025 early, 5,500 is a huge feature ng isang smartphone. Ngayon 2026, malaki pa rin naman yan, pero kasi yung Note 15 ngayon is 6,000 mAh, tapos yung Pro is 6,500. Yung ka-battery nito ngayon is the Note 15 5G. Again, yung 5,500 mAh battery capacity na makikita natin sa Xiaomi Redmi Note 14 4G ay malaki po yan. And yes, since nagamit ko to kanina, ang tagal niya malobat. Yun din naman na maganda doon. After 1 year, the battery capacity pa rin or the battery performance nito mga ka-J-Vlog, hindi siya ganun na degrade. Tinanong ko rin yung father ko, kamusta naman, matagal naman daw malobat. Ang ginagawa niya lang sa smartphone is social media, nanonood ng Netflix. Ang battery nito makunat dahil meron siyang 5,500 mAh. Si Xiaomi rin ang isang nagsimula ng pataasan ng battery last year, noong 2025. Kasi dati, nung early 2025, 2024, usually yung mga budget smartphone natin is around 5,000 mAh lang. Ito, nung lumabas ng 2025 early, 5,500 is a huge feature ng isang smartphone. Ngayon 2026, malaki pa rin naman yan, pero kasi yung Note 15 ngayon is 6,000 mAh, tapos yung Pro is 6,500.
Yung ka-battery nito ngayon is the Note 15 5G. Again, yung 5500 mAh battery capacity na makikita natin sa Xiaomi Redmi Note 14 4G ay malaki po yan. And yes, since nagamit ko to kanina, ang tagal niya malobat. Yun din naman na maganda doon. After 1 year, the battery capacity pa rin or the battery performance nito mga ka-J-Vlog, hindi siya ganun na degrade. Tinanong ko rin yung father ko, kamusta naman, matagal naman daw malobat. Ang ginagawa niya lang sa smartphone is social media, nanonood ng Netflix. Ang laro lang naman ng mga senior citizen, solitaire eh. Yun lang naman ang nilalaro niya. And tumatagal naman daw din ng few days ang smartphone niya as long as ganun lang yung mga activities, okay? Pero kung maglalaro kayo dito ng Genshin, WoWa, or even Genshin, even Mobile Legends, matik oras lang itatagal niyan. Yung performance pa rin ng battery nyo, ang laro lang naman ng mga senior citizen, solitaire eh. Yun lang naman ang nilalaro niya. And tumatagal naman daw din ng few days ang smartphone niya as long as ganun lang yung mga activities, okay? Pero kung maglalaro kayo dito ng Genshin, WoWa, or even Genshin, even Mobile Legends, matik oras lang itatagal niyan. Yung performance pa rin ng battery nyo, nagdedepende pa rin yan kung paano nyo gamitin or nasa usage pattern pa rin ng consumer natin, okay? Pero specification, battery specs niya, specs-wise, yung battery niya malaki rin naman yan mga idol, okay? At tinernohan pa ng 33 watt fast charging rate. So, in less than, siguro mga 1 hour lang, full charge na yung battery niya. Since last year to, it is protected na mas mababang protection, IP54, water and dust resistant. Yung mga bagong labas sa smartphone ngayon is IP64 na. Given, kasi last year, the important thing, mura siya sa 6,000 range or 5,000 range, naka-AMOLED display ka na. So, grabe, hands down din sa Xiaomi na nakapag-maintain sila ng smartphone na ganitong kamura ngayon 2026. So, yun, maganda naman ang overall operating system ng ng HyperOS, given yan. Pero yun nga, ang ginamit ko to, nung kinuha ko sa father ko, grabe, ang daming bloatware tsaka ads. Yung parang kung ikaw yung user na okay ka lang ng okay sa smartphone, talagang iti-take advantage yan at lalagyan yan, bubudburan niya yan ng ads eh. So, yun yung nangyari sa ng father ko. Pagbukas ko pa lang ng notification, ayan speaking, pagbukas ko pa lang ng notification ko ngayon, panay hotel na ang nandito ngayon, ayan, di ba? Advertisement sa internet application yan ng Xiaomi. Hindi ko yan na-experience literal sa Samsung, sa sa Samsung lang the best na hindi ko na-experience yung walang ads eh. And dito, even the file manager mga J-Vlog is very disappointing kasi may ads din. Once na nakakonect ka sa internet, magkakaroon po ng ads yung mga yan mga idol. Even nung nagtatransfer ako, may magpa-pop up na ads na sobrang hassle. So again, hopefully, Xiaomi will fix that bloatware and yung mga ads nila, unwanted ads yan. Ulitin ko, hindi dapat yan nasa smartphone natin kasi binili natin tong smartphone at yung file manager as isang isang important application ng smartphone na hindi naman kailangan i-download ng consumer na kumbaga na may kapalit. Kasi 'di ba pag free app, download ka ng download, may kapalit 'yan, ads. Ito, mismong nasa mismong nasa smartphone niya na dapat walang ads. Yun lang naman ang isang comment ko talaga sa HyperOS. Hindi lang sa Note 14, sa karamihan ngayon ng HyperOS na powered ng HyperOS. And when it comes sa video neto mga J-Vlog, doon sa sa Note 15, meron tayong teleprompter mode. Ito, since na-update na siya sa HyperOS 2, may teleprompter mode din itong Xiaomi Redmi Note 14 4G. Last year kasi wala siya sa HyperOS 1, ngayon nagkaroon na. Very helpful sa mga content creators natin na nakakabasa kayo ng script sa video na hindi nyo inaalis yung paningin nyo kumbaga sa lente. So again mga ka-J-Vlog, kung interested kayo makakuha ng Xiaomi Redmi Note 14 4G sa murang halaga, dito lang yan sa TeamView Products. Bagsak presyo nyo lang makukuha itong Note 14 4G dito sa online. At again, pag-click nyo yung link natin, meron pa special voucher na naghihintay sa inyo up to 1,000 to 2,000 pesos.